Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa mga tauhan sa akdang Ang Kuba ng Notre Dame. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa mga tauhan sa akdang Ang Kuba ng Notre Dame. Ang Kuba ng Notre Dame ay isang nobela na tumatalakay sa isang Kubang lalaki na palaging kinukutya dahil sa kanyang itsura at minsan na rin siyang umibig sa isang dalaga. Ang mga tauhan sa nobelang Ang Kuba ng Notre Dame ay sina: una ay Quasimodo, ikalawa Pierre Gregor, ikatlo Claude Frollo, ikaapat La Esmeralda, ikalima Phoebus, ikaanim Sister Gudule. Ang unang tauhan ay si Quasimodo. Ang protagonistang Kuba ng Notre Dame bilang kinukutyang papa ng kahangalan dahil sa taglay na hindi kaaya-ayang itsura para sa mga tao sa nobela. Ay inabando ng bata na naiwan sa Notre Dame at pinalaki ni Claude Frollo. Mayroon siyang napakalubha at napakalaking hump sa likod o sa ibang pagpapaliwanag, siya ay may malalang kakubaan. At mayroon siyang isang higanteng kulugo na halos sumasaklaw na sa isa niyang mata. Dagdag pa rito, siya ay bingirin. Ang puso ni Quasimodo ay sadyang dalisay at ang kadalisayan nito ay nakaugnay sa katedral ng Notre Dame. Tinuturing na ang kanyang pagmamahal sa mga kampanilya ng katedral ng Notre Dame ay para sa napakagagandang tunog na kumakatawan sa kanyang natatanging paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga tao. Nasabi ring ang kanyang pangalan ay literal na nangangahulugang kalahati. Ang ikalawang tauhan ay si Pierre Gregor. Ito naman ay ang kilalang tauhan na nagpupunyaging makata at pilosopo sa lugar. Isa siyang nagsisikap at nagpapakadalubhasang maging dulang pilosopo. Nasagip siya nila Esmeralda mula sa... Ang sumunod na tauhan ay si Claude Frollo. Ang paring antagonista o kontrabida, si Frollo hindi tipikal o common na tauhan na may masamang ugali. Sa halip, siya ay may pagkamahabagin. Mahal na mahal niya ang kanyang kapatid na si Jehan at ginagawa ang lahat ng kanyang kapangyarihan para lang maging masaya ang kapatid, lalo na nung matapos pumanaw ang kanilang mga magulang. Kinupkup din niya si Quasimodo at pilit na tinuturuan para maging eskolar. Tinatayang ipinaliwanag ni Hugo ang may akda ng Ang Kuba ng Notre Dame na ang paglusong at pagsanib ni Frollo sa itim na mahika at kabaliwan ay dahil sa kanyang mga kabiguan na paunlarin sina Jehan at Quasimodo. Si Jehan ay naging palaging gamit ang lahat ng kanyang pera at talagang nagpapabaya sa kanyang pag-aaral. Habang ang pagkabingi naman ni Quasimodo ay halos imposible na siyang maturuan ng kahit na ano. Si Quasimodo ay naging simbolo ng kabiguan ni Frollo, kaya siya na rin ang ginamit ni Frollo na paghihiganti sa mundo para pahinain ang kanyang mga kabiguan. Ang sumunod na tauhan ay si Sister Gudule. Ang babaeng dating mayaman pero nasiraan ng bait nang mawala ang kanyang anak na babae. Siya ang matagal na nawawalang ina nila Esmeralda. Ayaw na niyang marinig ang tunog ng mga batang naglalaro. Kung una, ayaw niya kay La Esmeralda dahil kumbinsido siya na sila Esmeralda ang gypsy na ng batang inampon niya noon. Pero kalaunan sa nobela nang natutuhan niya na sila Esmeralda pala talaga ang kanyang anak na babae, ibinigay ni Gudule ang kanyang buhay para lamang mailigtas ang dalaga. Ang link na ito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Mga tauhan sa nobelang Ang Kuba ng Notre Dame. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan.
Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!